huwag kang maghabol at pag-ibig ang hahabol sa'yo. Yon. Ito mga utol, nakasanayan mo bang ikaw palagi yung naghahabol sa partner mo? Or ikaw ito yung palaging naghahabol ng pagmamahal? Kasi kung kinakaugalian mo na ikaw ito yung palaging naghahabol, ay mas lalo mo lang itong pinapakita sa kanya and sa lahat ng tao na takot kang maiwan, na takot ka ng taong mawalan, no? Or takot ka ng mawalan ng taong nagmamahal sa'yo. Yeah, pero kung napapansin ninyo na kapag the more natin silang hinahabol-habol, na kapag the more tayong naiiger sa pagmamahal, ay mas the more pala tayong naaatrasan. The more na nawawalan sila ng atraksyon sa atin. Yes, kasi tayo mismo ang nilalapit or pinipilit natin yung sarili natin sa kanila. Na kung natatandaan ninyo, paulit-ulit ko pong sinasabi na yung pagmamahal ay hindi naman po yan dapat pinipilit. Naniniwala ka ba doon? Kung nasasagot mong tama, pues bakit hindi mo kailangan or bakit hindi mo kayang i-apply ito sa iyong sarili? 'Di ba? Na yung pagmamahal ay hindi naman dapat pinipilit. No, na kahit wala tayong gagawin is kung gugustuhin tayo ng tao, kung mahal tayo ng tao, ay siya mismo iingatan niya yung relationship ninyo. Siya mismo, no? Iingat or iiwas sa mga gawain na ikasisira ng relasyon ninyo. Lalong-lalo na yung damdamin mo. Yes, kusa niya po dapat nagagawa ito. Nang hindi mo na kailangan i-remind, hindi mo na kailangan utusan, nang hindi mo na kailangan paulit-ulit sa kanyang sabihin kung ano ang dapat niyang gagawin. Kasi kung mahal ka ng taong ito, siya mismo utol kusa maghahabol sa'yo. No? Pagmamahal ang maghahabol sa'yo kung tunay at tapat na minamahal ka ng taong ito. So that's why kailangan mo lang din taasan yung level ng iyong confidence. No, magiging confident ka sa sarili mo. Na kung ayaw man ng tao sa'yo, then wala rin akong pagmamahal sa kanila. Ayaw ko rin sa kanila. Pero kung ikaw ito yung habol ng habol, no, gusto mong mahalin ka, gusto mong manatili sila, and gusto mong bumalik sila sa'yo, ay mas lalo kang mae-echapwera. Kasi pinapakita mo yung level ng confidence mo is masyadong mababa. Pinapahiwatig mo lang dito na ikaw mismo is mababa ka ring klaseng tao. Oh. No, so hindi po nakaka-attract yung ganitong klaseng behavior. No, yung the way na pinapakita mong karakteristik. Ito palagi ninyong tandaan. Ugaliin po na hanggat maaari, huwag na huwag po tayong mamalimos ng pagmamahal. Kasi kung namamalimos ka ng namamalimos, nagmamakaawa, no, namahalin ka ng taong gustong gusto mo, ay mas lalo kang lalabas dito na parang napaka-cheap mo na klaseng tao. Pareho lang ito sa mga gamit. 'Di ba yung isang cellphone na kapag maganda, yung quality, no, yung features, lahat-lahat, yung specs ng cellphone na ito, kahit hindi na siya maghahabol-utol, ay tao mismo, no? Which is mga customer mismo ang lalapit na kahit hindi mo na ina-advertise yung cellphone na ito. Pero tignan mo, anong napapansin mo sa mga cheap na klase ng cellphone? Binabalandra, ina-advertise, nag-aabol ng customer, pero tignan mo yung mga customer, dumadaan lang. No, hindi pinapansin yung cellphone na yun. Kasi low class eh. Sa paghahabol pa lang, no, ng seller is nagpapahiwatig na yun na, uy, walang kwenta to. Kasi nga, sila pa yung nagmamakaawa, sila pa yung naghahabol na bilhin yung cellphone na yun. So,
Ang pinupunto ko lang dito is i-reflect nyo rin sa sarili ninyo yung value ninyo. Na kung alam mo sa sarili mo na hindi ka naman ganito klaseng tao, di ba? Noon is alam mo sa sarili mo na masayahin ka klaseng tao. Alam mo sa sarili mo na mataas yung value mo, karespe-respeto, kinakahangaan kahit sa trabaho, di ba? Yung iba nga dyan, boss pa eh. No? Sila yung mga managers. Pero sila pa ito ngayon yung nagkakanda asong ulol sa relasyon. Yeah, yung may mga nakakausap nga kami, yung iba mapera. Yung iba mga CEO, no? Yung iba is mga managers. Yun na nga, like I said. And sila pa ito ngayon yung nagkakandara pa sa relationship. And then dinadaan nila sa pera para hindi sila iwanan, para mahalin sila ng mahalin. Na parang binibili na rin nila yung pagmamahal ng lalaki or ng tao. Hoy, wag kang umalis. Wag mo lang akong iiwan. Ano yung gusto mong bilhin ko? Or kung minsan pinapangunahan na. No, ito, bibilang kita ng motor. Para hindi lang siya maiwan. So, kapag mali yung mindset mo, na kumakapit ka sa isang relasyon, na hindi ka naman mahal ng tao, halimbawa na lang pinipilit mo, no, tinatakot mo, is mahihirapan kang i-deal yung ganitong klaseng tao kasi walang pagmamahal. Pero ikaw kasi yung namamalimos eh. Ikaw kasi yung lapit ng lapit. Ikaw kasi yung pilit ng pilit. So for sure, no? Na kung nararanasan nyo na ito sa ngayon kung bakit kayo nahihirapan, kasi nga, ikaw lang naman ang nagmamahal. Ikaw lang ang pilit ng pilit. Ikaw lang yung gusto mong ipagsiksik yung sarili mo sa taong ito. No? Ipagsiksikan yung sarili mo. Yes, kasi ang love, utol, dapat nga talaga meron kayong mentalidad, no? Na yung love dapat ang lalapit sa akin. Na kung mahal ako ng taong ito, siya dapat is gumagawa din ng paraan para hindi ako mawalay sa kanya. Na para hindi ako masaktan ng lubusan. Na para hindi masira yung relationship namin. Kagaya sa'yo, di ba? Nagiging loyal ka kasi takot kang masira yung relationship ninyo. So, which is, yun ang karapat-dapat na magiging valid siya dahil totoong nagmamahal ka eh. No? Ipinaglalaban mo. That's why yung mga humihingi sa amin ng advices is dito namin masisense na tapat siya, may pagmamahal siya, totoo siya na nagmamahal kasi humihingi pa ng advice para lang ma-survive or ma-save yung relationship nila. See? So kung ganyan ang mindset mo is which is dahil totoong nagmamahal ka. And na kung totoo rin yung pagmamahal ng lalaking yon or ng partner mo sa'yo, is dapat ganito din yung mindset niya sa'yo. May takot siyang mawala ka. Pero kung sa actions niya, utol, binabaliwala ka, kung kailan ka lang kinakausap, niloloko ka pa, no? Pinapaikot-ikot ka lang, na wala namang improvement yung relationship ninyo, sa simula't sa pool, ganun pa rin, wala pong pagmamahal dyan. Kaya, ugaliin, no? Na huwag kang maghabol ng pagmamahal. Hayaan mo na yung pagmamahal ang kusang lalapit sa iyo. Kung wala mang lalapit, dapat meron tayong acceptance. Okay, hindi ako mahal ng taong ito. Kaya, bakit ko siya mamahalin? Bakit ko siya hahabulin? Yes, utol. No? Sana'y may ma-realize kayo sa video na ito. This is not for me, no? Kundi para to sa inyo. Sinishare ko lang yung mga kaalaman ko and yung mga naranasan ko rin sa buhay. Buhay pag-ibig. No? Kasi akala ko rin noon ganun eh. Na kailangan mong magmakaawa, kailangan mong habulin. Eh kung umatras na yung tao, no? So isa sa natutunan ko na kung umaatras pala yung tao is hayaan natin na umatras siya. Huwag na nating habulin. Yun ang gusto niya eh. Kasi kailangan is meron tayong mindset na ayaw sa atin, huwag nang pilitin. And kung mahalaga man tayo sa taong yan, dapat siya ay gumagawa ng paraan para hindi masira yung relationship ninyo. Nakuha ba? So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo ha.
God bless and babush!